Ano ba kasing ginawa mo? Hinilamusan mo tapos kinuskus mo, di ba? Meaning, kasalanan mo talaga yan. Huwag mo nang kampihan yun. Ipopost ko talaga siya. Mag-SS din ako ng page niya. Lalagay ko rin ng link para awareness. Dapat malaman na agad ng mga tao na peke ang pagkakagawa niya, no? Para hindi na sila maloko. Buisit na yan. Yari yan sa akin. Sandali lang. Ay, hayan ka na naman sa social media mo. Puntahan mo na lang si Ate Janela. Kapitbahay lang naman natin siya. Sabihin mo sa kanya yung ganyan para kung magagawan pa ng paraan. Kesa naman maninira ka. Alam mo naman sa Facebook ngayon, mas pabor ang mga tao sa kasiraan ng iba. Mas okay kung sasabihin mo ang concern mo sa mismong tao kaysa ipadaan mo pa sa social media. Baka masira pa yung negosyo niya. Yun na nga lang ang bumubuhay sa kanila. Huwag kayong papaloko sa babae na to. Tingnan nyo ang nangyari sa pilikmata ko. Kung ayaw nyong maglagas din ng pilikmata ninyo, umiwas na agad kayo. Ito ang page niya. Mga peke lang ang nakalagay dyan na kunwari magaling siyang gumawa. Nagbayad ako ng tama, pero anong ginawa niya? Sinira lang ang pilikmata ko. Hashtag, wag suportahan ang peke. Hashtag, mapanira ng pilikmata. Ayan, naipost ko na siya. Tingnan mo, mag-trending talaga to. Magkakaroon niya ng maraming basher. Ako pang kinalaban niya, content creator kaya ako. Minsan, may mga tao na tila ba lahat ng kanilang ginagawa ay gustong makita ng publiko at ng mas nakararami. Kahit na walang kabuluhan o nakakaapekto ng paninira sa iba, ginagawa pa rin nilang mag-post. Lalo na sa panahon ngayon na lahat ng tao ay tutok na sa social media. Ganun kasi ang ugali ni Lovely. Kahit na nakakasakit ng ibang tao, basta maging mas kilala at angat siya, magiging mas masaya siya. Ngunit bawat maling ginagawa ay may kapalit. Ano kayang karampatang parusa para sa mapanira na kapitbahay? Oh, yari ka sa akin. Ipopost kita, kala mo ha? May mga kapitbahay talaga na walang pakundangan. Nagpapatugtog at videoke ang pangit naman ng boses. Te, ano na naman yung ginagawa mo? Magpo-post ka na naman sa Facebook. Nakakahiya ka naman. Anong nakakahiya doon? Account ko naman to ah. Ang daming nakakakita ng post mo. Para kang mas malala pa sa Jejemon. Pati yung panis na ulam pinapost mo pa. Parang pati yung pagtulog mo ng alas 8, ipopost mo pa. Pati yung tubig na may lemon na iniinom mo, ilalagay mo pa sa story mo. Nakakahiya ka talaga. Oh, bakit mo ba ako pinakikialaman ha? Content creator ako, kahit ano talaga gagawin. Anong content mo? Oh, mag-review ng kung ano-ano. Pati mga palabas. O tapos i-post yung mga sa para sa mga awareness, ganun. Wala ngang kwenta laman ng account mo. Wala pang likes. Hoy, marami rin kahit paano, no? Nasa 10 likes din yun. Engagement yun para ma-monetize yung Facebook ko. Paano nga mangyayari yun kung walang kwenta yung mga ginagawa mo sa account mo? Hindi mo gayahin yung kay Ate Malu. Magpo-post siya ng mga reels pero yung magandang reels. Tapos nagpo-post naman siya nung may mga kabuluhan na pictures at caption na talagang nakakatulong sa ibang tao. Yung iyo kasi walang kwenta eh. Konti na lang ibablock na kita talaga. Wala akong pake. Basher ka lang. Basta account ko to, kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Sinasabi ko lang. Hindi nagpatalo si Lovely sa kanyang kapatid. Basta ang alam niya lang, gusto niyang makita ng mas maraming tao ang mga ginagawa niya sa buhay. Kapag may nakakaaway siya, nagpo-post siya ng mga sama ng loob. Minsan may mga kaaway siyang pumapatol sa kanya. Minsan naman, pinababayaan na lang siya dahil hindi naman lahat ng tao ay sanay na makipag-away, lalo na kung sa social media. Isang araw, habang nakatambay sa labas si Lovely, nagpicture siya ng tutubi na dumapo sa lamesa niya. Baka i-post mo pa yan. Ano bang pakialam mo? Hala, pinost niya nga talaga.
May caption pa talaga na may nakita akong tutubi. Parang tanga eh. Ano naman kung may nakita kang tutubi? Kailangan ba ipaalam mo sa lahat? Huwag mo nga akong pakialaman. Kapag ako kumita sa Facebook ha, tingnan mo, hindi talaga kita bibigyan ng pera. Dead ma lang talaga sa basher. Pinagtatawanan ka na kasi ng mga kakilala natin. Sabi nga ng kaklase ko, in-unfriend ka na niya eh. Ang toxic mo raw kasi sa social media. May followers pa naman ako ah. Wala akong pakialam sa ibang tao. Doon ka na nga sa loob. Magugas ka ng plato. Sinipa pa ni Lovely ang kapatid niya para pumasok sa loob ng bahay nila. Pagkatapos nun, binuksan niya ulit ang cellphone para mag-post. Wala akong pakialam kung i-unfriend mo ako. Hindi ka naman mahalaga sa buhay ko. Pagka-post niya nun, may nag-comment na isang kaibigan niya at tinanong kung sino yon. Sinabi niya lang na kung sinong naiinggit sa kanya. Ayaw na lang daw niyang pansinin at patulan. Ilang araw pa ang lumipas, halos kada minuto siyang nagpo-post, kahit ang ginagawa niya. Kapag maglalabas siya, ipopost niya pa na naglalabas siya. Kapag napagod siya, ipopost niya ring pagod siya at kaunti na lang ang lalabhan. Kapag nagmimerienda siya, ipopost niya rin na nagmimerienda siya, kasama ang video ng pagkain niya. Ganon siya sa araw-araw kaya lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang kapatid. Kung ano kasing ingay ni Lovely sa social media, siya namang tahimik ng kapatid. Isang hapon, habang nasa labas si Lovely, nakita niyang kauuwi lang ng kapitbahay nila. Galing kayong ospital, be? Oo ate, nagpa-check up si Lola. Saka bumili na rin ako ng gamot. May nagpunta kasi kanina. Magpapalagay ata ng eyelashes. Kaso wala naman kako atang tao dyan. Nag-chat nga sa akin. Hindi kasi siya nagsabi na pupunta siya eh. Dapat bukas pa yun. Kaya ayun, hindi ko siya nasabihan na wala nga ako rito. Dumarami na yung nagpapagawa sa'yo ah. Paano ba yan? Nagpo-post ka sa Facebook, ganon? Sa mga group te. Yung iba naman kusang nagchat-chat sa akin kasi nirekomend ako ng dati kong kliyente, ganon. Bakit hindi ka kaya gumawa ng page mo? Para doon mo ipopost yung mga nagawa mo na. Para kapag may nakakita tapos nagustuhan nila, pupuntahan ka nila rito. Meron ako ate, kaso nasa 10 likes lang ata yung page ko. 10 likes lang? Grabe naman yun. Ako followers ko naman 10k na eh. Mas sikat pa ako sa'yo na may business. Hindi ko naman hangad ang kasikatan. Saka naka-private din naman yung account ko. Hindi ako pala post. Ang pinopost ko lang sa mga page yung mga gawa ko. Saka customers lang naman ang hanap ko. Hanggat may dumarating sa akin, masaya na ako. Malaking tulong kasi nito sa amin ni Lola. Lalo na at kaming dalawa na lang ang magkasama. Ako lang yung inaasahan niya eh. Sa bagay, hindi naman para sa lahat ng kasikatan. Pagkapasok ni Janela sa loob ng bahay nila, nagpost na naman si Lovely. Bakit kaya may mga tao na umaasa sa iba? Kapag matanda ka na, dapat hindi ka nagiging pabigat sa apo mo. Ewan ko rin kung bakit hindi sila nagplano sa buhay nila noong kabataan nila. Kaya kapag ako, hindi ako papayag na sasalo ako ng matanda. Wala pa akong anak, dapat enjoy lang sa buhay. Hindi pwedeng sabihin na porket lola, dapat nang akayin. Ayan, okay na yan. Sana mag-trending to. Tapos magbigay sila ng stars sa akin. Tapos maraming engagement para naman magkaroon na ako ng content monetization. Gusto ko na kumita sa puro post. Maya-maya lang ay may mga nagkomento na sa post niya. Higit sa inaakala niya. May mga sumang-ayon sa kanya pero meron namang mga nagpaliwanag kung bakit may ibang tao na ginagawa yon. Habang dumarami ang taong nakakapansin ng post niya, nagiging masaya naman siya. Kaya bigla niyang naisip na mas epektibo pala ang ganong klase ng post. Mas nakakahatak siya ng mga tao. Sinubukan niya ulit. Ipinost niya ang tungkol sa pagkaing binili niya. Nagbigay siya ng komento na hindi masarap at kakaiba ang lasa.
Ginaya niya lang ang mga post na nakikita niyang may mga halong paninira na hindi halata. May mga tao nga siyang nahahatak para mag-comment. Sinabi na ganong klase raw ang gusto nilang makita. Yung nagsasabi ng totoo, hindi gaya ng iba na sinasabing maganda para lang sabihin na dayuhin ang lugar na yon. May nakita na akong gagawin ko para dumami ang followers ko. Ay, bahala ka dyan, te. Basta ako, in-unfollow kita. Mga walang kwentang post ang nakikita ko dun eh. Mahirap talaga kapag ang basher ay yung nasa loob ng bahay nyo, kapamilya mo, mismong kadugo mo. O ayan, na-post ko na, kala mo ha. Papansin siya, kala mo aping-api palagi. Sikat na ako ngayon. Kaya may magko-comment sa akin, kala mo ha, pwede kitang i-bash. Dahil may mga nakakapansin na ng mga post ni Lovely, mas naging lalo na rin ang pagpapapansin niya. Mas lalo niyang ipinakita lahat ng ginagawa niya, pati pagluluto niya, pati paglalakad niya. Kahit pa mismong nakagat siya ng lamok at kumati. Pati mga langaw, langgam, pati kung nakakita siya ng butike at paru-paro. Lahat na lang ng bagay kailangan niyang ibahagi sa ibang tao. Kaya lalo rin siyang pinagsasabihan ng kanyang kapatid. Isang araw, lumabas siya para maghanap ng trabaho. Labas lang para mag-apply ng work. Sana makapasa sa interview. Nakakatamad maghanap ng trabaho. Hindi na lang pala ako tutuloy. Kapag na-monetize naman na tong account ko, kikita na rin naman ako. Pwede na ako maging content creator. Hindi siya tumuloy sa pag-a-apply. Pagkasakay niya ng bus, punuan na kaya nakatayo lang siya. 30 minutos pa naman ang layo ng biyahe pero walang nagpapaupo sa kanya. May katapat siyang isang lalaki na natutulog. Mukhang pagod na pagod ito galing sa trabaho. Kaya ang ginawa niya ay kinuhanan niya ng litrato ang lalaki. Sa katunayan, hindi lang naman siya ang nakatayo. May ibang babae pa na mas matanda sa kanya. May kasama pang mga bata pero nakatayo lang. Hindi naghahangad o nanghihingi ng upuan sa ibang tao. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ang kakapal na ng mukha ng mga kalalakihan. Hindi na nagpapaupo ng babae. Wala na talagang gentleman ngayon. Katulad ng lalaki na to na hinayaan lang akong tumayo kahit na pwede naman niyang ipaubaya sa akin ang upuan niya. #walang gentleman. #nakatayo sa bus. #uuwi na. Pagkababa niya ng bus, naglakad naman siya papasok sa iskinita nila. May isang binata na hindi sinasadya na mabangga siya. Ayos to binangga ako. Makapag-note nga. Kilalanin mo sinong binabangga mo. Yan, okay na. Post nga ako. May bumangga sa akin. Hindi man lang nag-sorry. Pagka-uwi niya, nakasalubong niya pa si Janela na naghahatid ng kliyente palabas ng eskinita. Diretso ka lang dyan, tapos sa kanan ka lumiko. Ayun, sa kanto na yun. Bakit hinatid mo pa yun? Hindi ba yun marunong maglakad? Hindi niya raw kasi alam yung daan palabas. Ano mga service mo ulit, be? Eyelashes, tapos minsan naman makeup, minsan reband. Depende kung ano, basta pwede ko pagkakitaan. Magkano sa eyelashes mo? $350. Gawan mo ko, pero libre lang tapos ipopromote ko yung business mo. Marami akong followers para kumita ka. Ay, hindi pwede, te. Alam mo naman na yung kinikita ko ang binibili ko ng gamot ni Lola. Ako pa nagpapaaral dun sa 2 kong kapatid. Tapos pangkain namin. Binibili ko rin ng ibang gamit para sa iba kong service. Hindi ko kaya yung libre. Eh di wag. Dami mo namang sinabi. Gusto lang kitang tulungan, no? Ako na nga ang nagmamagandang loob. Ang dami kong followers na kapag nakita ang post ko, pwede maging potential customers mo. Hindi na naghintay pa si Lovely ng sagot mula sa kanilang kapitbahay. Pumasok na agad siya ng bahay nila. Nasa pinto pa lang siya, nagbukas na naman siya ng social media.
Just got home. Kapagod ang araw na to. Tapos, may isang tao pa na inalok ko ng tulungan, ayaw pa. Minsan talaga mga tao ayaw ng tulong. Hay, andito na naman tong feeling famous na to. Magpo-post pa yan siya na nakauwi na siya. Tapos mamaya niyan, post niya pa yung ulam namin na nilaga, tapos may caption pa yan na, tara, kain. Oh, ano sa'yo? At least may likes. At least ka dyan. Burahin mo nga yung post mo kanina doon sa may lalaki. Kawawa naman yung tao. Bakit ko naman buburahin yun? Sa totoo naman talaga na hindi siya gentleman. Hindi mo ba nakita na mukha siyang pagod? Mamaya working student yun na walang tulog at pahinga. Tapos sisiraan mo lang siya. Hindi ka naman special na tao, no, para paupuin niya. Ano, PWD ka ba? Buntis? Senior? Diyos ko, hindi naman, di ba? Kahit na. Dapat kapag may babae na nakatayo, alam na sana ng mga lalaki kung paano sila aakto, no? Mano sanang tumayo siya, tapos paupuin ako, di ba? Pagod din naman ako, ah. 2024 na, huy. Matuto kang tignan kung anong lagay ng lalaki na nagpapahinga. Nauna siya umupo doon. Lahat ng tao may pagod. Pero kung gusto mo pala makaupo, edi sana hindi ka sumakay sa bus na puno ng mga tao. Sana naghintay ka ng sumunod, di ba? Hindi mo ginagamit sa tama ang platform mo. Huwag mo nga akong pagsalitaan. Wala kang alam dahil bata ka pa lang. Tabi nga dyan, iniinis mo na naman ako. Pagpasok pa lang ng kwarto ni Lovely, kung ano-ano na naman ang pinopost niya. Nagpost pa nga siya ng litrato niyang nakahiga na at nilakipan niya pa ng caption na higa muna dahil nakakapagod na araw ito. Nakasanayan niya na yun, kaya kahit na buwan na ang lumipas, ganun pa rin ang ginagawa niya. Minsan pa, nagpo-post siya ng mga video ng ginagawa niya. Kulang na lang pati pagligo niya ay detalyado niyang sinasabi. Minsan pa, may nakaaway siyang kapitbahay nila dahil sa huli niyang post. Yari sa akin yan. Ipopost ko talaga yung pagbumukha niyo mamaya. Alam mo kapag ikaw idinimanda sa kagaganyan mo, tatawanan lang kita. Oh, wala naman pagdemanda mga yun. Hindi mo sure. May mga libreng abogado, no? Wala naman nakukulong sa pag-post, no? Tsaka may freedom of tayo. Di ba yun? Freedom of expression. Hindi sa lahat ng bagay pwede mong idahilan ng freedom of expression. Pwede kang makasuhan ng cyber libel. Kapag nag-post ka ng pagmumukha ng iba tapos pangit ang mga sinasabi mo, pwede nila maging ebidensya yon. Basta may screenshot sila. Dagdag pa ang Data Privacy Act. Hindi lang yan. Marami pang pwedeng ikaso sa'yo, no? Lalo na kumuha ka ng picture na walang pahintulot. Intentional pa ang pangungutya mo sa tao. Hindi mo alam yon, di ba? Hindi ka kasi nag-aral na mabuti noon. O tapos ngayon, nilamon ka ng social media. Akala mo porket may freedom of expression tayo, pwede mo na gawin kahit na mali. Hoy, dami mo alam. Bahala ka sa buhay mo. Ang daming ang gumagawa nun. Bakit wala namang nakulong, di ba? Imbento lang yung mga act na yan, no? Walang ganyan sa totoong buhay. Bakit, abogado ka ba, ha? Hindi naman. Ay, bahala ka dyan. Kapag ikaw talaga nakatsyempo ka ng katapat mo, aba, kawawa ka talaga. Kahit na anong sabihin ng kanyang kapatid, hindi siya nakikinig. Dahil ang iniisip at ang alam niya lang, hanggat may kakayahan siyang mag-post, gagawin niya. Paulit-ulit. Kung ano-ano na lang, mapatao, hayop, bagay o pangyayari. Basta naisipan niyang i-post ay gagawin niya. Hanggang sa isang araw, nagising ang lahat ng tao sa bahay nila matapos niyang sumigaw. Ano ba yun, te? Anong problema mo? Tingnan mo, na-monetize na ako. Pwede na akong kumita sa pag-post lang. Yayaman na ako. Yan lang pala, ang OA mo naman, te. Ipopost ko to. Natutuwa ako. Magkakapera na rin ako. Hindi na ako magtatrabaho. Focus na lang ako bilang content creator. Pwede pa ako magkaroon ng mga sponsor something. Yung ako nang babayaran nila para lang i-post ko sila sa account ko. Nagbunga rin ang panay pag-post ko. Sabi ko sa'yo may pera sa ganito. Jeje pala ha. Huwag kang hihingi na allowance mo ha.
Hindi pa man nakakabangon sa higaan niya si Lovely, nagpost na agad siya ng napakahabang pasasalamat na nabigyan siya ng pagkakataon na kumita sa Facebook. Simula noon, mas lalong kung ano-ano na lang ang pinopost ni Lovely. Kukuhanan niya ng litrato o kaya video ang walang kwentang bagay sa kanya ipopost para panoorin ng mga sumusubaybay sa kanya. Kada may like o kaya comment, ipopost niya rin. Basta may laman lang palagi ang kanyang account. Isang beses pa, may kapitbahay na naman siyang kinaiinisan. Ipopost ko to. I-delete ko na lang mamaya. Nakakainis talaga kapag may kapitbahay kang inggitera at intrimidita. Papansin masyado. Napakaarte at nakakapikon. Hindi makaintindi tapos mukhang dugyutin pa. Kapag umabot ng 100 likes itong post ko, ipopost kong mukha niya. Comment na rin kayo kung gusto niyong makitang mukha ng dugyutin na yon. #papansin. #small content creator. #sendme*. May mga nagkomento rin doon, lalo na ang mga kapwa niya tsismosa. Kaya nung kinahapunan ay pinakita niya ang mukha ng kapitbahay nila. Dahil doon, nag-away sila lalong dalawa. Ipinost din ng kapitbahay nila ang mukha niya. Nag-away sila habang ang daming taong nakakabasa noon. Hindi nagpapatalo si Lovely, kasabay na hindi rin nagpapatalo ang kapitbahay nila. Nagkapatawagan pa nga sa barangay. Bakit ako ang magsasorry dyan? Siya ang naunang mang-away sa akin, no? Walang nais na humingi ng tawad sa dalawa. Hanggang sa pinagkasundo sila na burahin mismo sa harapan ng barangay ang mga post nila na litrato at mga paninira na may kinalaman sa isa't isa. Ayaw sanang tanggalin ni Lovely, pero kailangan niyang gawin. Nagkaroon din sila ng kasulatan na hindi na nila uulitin ang ganong bagay. Pero pagka-uwi pa lang ni Lovely, nakahanda na naman ang post niya. Kagaling lang sa barangay, hindi tayo papatalo. #kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. #small content creator. Hala siya papansin talaga eh. Bakit ba? Naiinis pa rin ako sa kanya eh. Pumirma ka nga na bawal mo na siyang i-post, di ba? Wala namang pangalan niya sa post ko Duwag kasi yun eh. Tigilan mo na kasi ang ganyan te. Kumikita ka ba dyan sa ginagawa mo? Oo, basta maraming engagement. Kaunti pa lang kasi nagsisimula pa lang naman ako eh. Kita mo na? Parang piso-piso lang kita mo dyan. Pero yung kahihiyan na dala niyang panay post mo, parang basta nakakahiya. Basta, wag mo akong pakialaman. Nagpatuloy ang pag-iingay ni Lovely sa social media. Basta may maisip siya o may ginagawa, ipapaalam niya sa lahat. Na para bang inaabangan din ng mundo ang tungkol sa buhay niya. Hapon na pala. 3:14 p.m. na. Hindi ko napansin kasi babangon pa lang ako sa higaan. Merienda tayo mamaya. #ano kayang merienda? Ay, Diyos ko. Pati oras talagang sasabihin mo pa sa social media. Kapag ba hindi mo sinabi ang oras, hindi nila alam ang oras na? Bakit ba basher ka? Inaano ba kita? Ang OA mo kasi te, nakakainis. Buhay ko to Kung anong ipapost ko, yun ang gagawin ko. Ay, lowbat na pala ako. Lowbat na ako. 4% na lang. Tamang hanap ng charger. #nasaan na ba yun? Napapailing na lang ang kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong gagawin para lang tumigil ang kanyang ate. Hindi naman niya ito pinipigilan na mag-post. Pero wag naman daw sana na lahat ng kilos niya ipapaalam niya sa mundo. Na mismong pag-inom niya ng tubig o kaya ay nabulunan siya, sasabihin niya sa social media. Parang wala na siyang itinago sa publiko. Alam na alam ang lahat ng nangyayari sa kanya. Isang araw,
Habang nagvi-video si Lovely ng kanyang sarili, dumating na naman sina Janela at ang lola niya. Ingat ka po, La. Iapak niyo po muna yung kanan yung paa. Sandali lang. Ang sakit ng balakang ko. Anong nangyari sa kanya, be? Nadula siya sa CR, te. Kumusta naman? Okay na ba? Okay naman na kahit paano. Papahinga lang muna. Okay, sige. Yung matanda naming kapitbahay nadula sa banyo. Okay na siya ngayon. Papahinga lang. #kawawa na matanda. #support small content creator. Ayan, sana marami mag-engage. Hindi naman pinopromote ni Meta. Kakainis naman. Wala akong gaanong kinita ngayong buwan na to Ano kaya mga sikat na content? Ilang linggo pa ang lumipas. Walang ibang ginawa si Lovely kundi mag-isip ng pwede niyang i-post. Minsan kasi nawawala ng tao na sumusuporta sa kanya. Kahit na i-post at ikwento na niya ang nangyayari sa kanya buong araw, wala nang pumapansin sa kanya. Kaya mas lalo siyang naiinis. Isang araw, nakita niya ang post ni Janela na umaangat. Ang daming nagko-comment at ang daming natutuwa sa mga gawa niya. Mas umangat siya kaysa kay Lovely kaya nakakaramdam siya ng inis. Isang araw, habang nagpapainit ng likod si Edith na lola ni Janela, nakisabay si Lovely. Painit lang ng likod ngayong umaga. Anong ginagawa mo? Nagpo-post po. Bakit? Kailangan bang ilagay mo lahat ng ginagawa mo? Malamang, content creator nga ako, di ba? Ibig sabihin lang nun, dapat alam ng mga supporters ko kung anong ginagawa ko sa araw-araw. Hindi mo alam tong ganito kasi wala ka namang Facebook. Hindi ka naman sikat. Nagtanong lang naman ako. Minsan talaga, may mga tao na kokontra sa ginagawa mo kahit hindi naman nila alam kung anong mayroon sa'yo. Pero wag tayong papaapekto. Tuloy lang ang buhay. Hanggat alam mo ang pangarap mo, hindi ka pwedeng kontrahin ng kahit na sino. #tuloy ang buhay. #hayaan mo sila. Wala naman yatang nakikialam sa'yo, te. Halata naman na pinakikialaman niyo ako, no? Ay, ganun talaga ang buhay. Makauwi na nga sa bahay. Pagkapasok niya sa bahay nila, nagpost na naman siya ng tungkol sa kapitbahay na masama ang ugali. Kung ano-ano na ang iniimbento niyang kwento na para bang siya talaga ang inapi. Pinagsabihan na siya ng kapatid niya pero hindi niya pinansin. Hanggang sa hinayaan na lang siyang gawin ang gusto niya. Pinaghahanap na rin siya ng trabaho dahil halos 1 taon na siyang tambay sa bahay nila at walang naipapasok na pera. Isang araw, nakita niyang ang daming tao sa bahay ni na Janela. Mga kliyente na nagpapagawa sa kanya. Ang daming tao sa bahay nila Paldo siya dyan. Masipag naman kasi si Ate Janela. Talagang todo bigay siya sa negosyo niya. Buti pa siya, may ginagawa sa buhay. Hindi lang yung panay post ng walang katuturang bagay. Kikita rin ako dito sa ginagawa ko. Sinabi mo na yan Wala ka pa ngang nagiging sahod dyan. Ano? Nakaabot ka na ba ng 1,000 dyan? Wala pa naman, di ba? Hindi naman maganda gawa niya Tsaka hindi naman karerahan ng buhay. Hindi ako nakikipag-unahan sa kahit na sino. Hindi nga karera ang buhay, pero hindi pwede magpakastuck sa isang bagay na hindi ka naman aasenso. May mga taong pwede sa kanya maging content creator. Meron ding hindi. Huwag nang ipilit kung hindi para sa'yo. O, ano na naman yung ginagawa mo? Magpo-post ka na naman? Anong sasabihin mo na may basher ka na naman? Ipo-post kayo motivational, no? Para naman hindi isipin ng mga tao na nahuhuli sila sa buhay. Walang mangyayari sa pag-motivate mo sa kanila kung ikaw mismo hindi naman mamamotivate. Alam mo, kung gusto mo sumikat sa social media, dapat gamitan mo ng utak. Hindi pwedeng walang kwentang post. Ano ba namang gagawin ng tao doon? Tingin mo ba magiging interesado sila kung ang mababasa lang niya kung anong oras na, kung sardinas ang inulam mo? Wala silang pakialam sa ganun.
Ang sumisikat, yung may mga mapapala sila. May bago, may masaya o may kakaiba. Hindi yung normal na nangyayari sa kanila sa araw-araw. Hindi yan. Yung iba nga mag-hello lang siya, nagiging sikat na agad. Depende na lang talaga yan. Bahala ka sa buhay mo. Basta sinabi ko na sa'yo. Kasi ako, tutok din ako sa social media. Dami kong nakikita. Naiirita pa nga ako kapag ang pinopost yung mga walang kwenta, na pati pagtawid nila sasabihin pa. Wala naman akong problema sa mga post na nasa galaan. May biniling bagong gamit, may achievement. Ang ayokong yung pinopost, pati yung paghahanap ng charger. Ano kaya yun? Hindi ka kasi content creator kaya hindi mo yun alam. Kapag ito na yung ginagawa mo, malalaman mo kung bakit ganito ako. Ipinagtanggol pa rin ni Lovely ang kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, nagpasya siyang magpalagay ng pilikmata kay Janela. Gusto niyang i-video yon para may maipakita siya sa mga tao. Schedule kita bukas, te ha. Meron kasi ako ire-reband ngayon eh. Kailangan kong unahin yon kasi last week pa siya nagpa-schedule. Hindi naman pwede yun ha. Ako nga yung nandito. Mas nauna naman ako kaysa sa kanya, di ba? Tsaka para saan pa na magkapit-bahay tayong dalawa? Minsan na nga lang ako magpapaayos ng pilikbat ako. Tsaka iba-vlog ko kasi to. Ipapost ko yung reels. Ayaw mo yun? Libre na yung pag-promote ko sa negosyo mo. Buti nga magbabayad pa ako sa'yo Tapos ipapost pa kita. Ako na muna. Aalis ako bukas Mamayang gabi na lang, te. Basta matapos ko agad. Dalawa kasi yun Ako na lang ang pupunta dyan sa inyo mamayang gabi. Sure yan ha? Baka naman pagod ka na nun at inaantok. Tapos baka hindi mo na ako magawa ng mas maayos. Hindi naman pwede yung ganun. Baka magreklamo lang ako sa'yo. Hindi yan. Kaya ko pa naman yun. Saka hindi naman masyadong pagod yung kamay ko nun. Basta magkaroon lang ako ng pahinga. Okay, sige. Hintayin na lang kita mamaya. Inihanda na lang ni Lovely ang kanyang gagamitin para makuhanan ang pagsasaayos ng kanyang pilikmata. Mabilis lang din namang lumipas ang oras hanggang sa inayos na ni Janela ang pilikmata niya. Nagbayad naman siya ng buo at maayos. Ang ganda ko naman dito. Ang ganda ng mga vlog kapag ganito, no? Kitang-kita sa video. Gaano katagal to? Mga 1 year? 1 year pa nga. First time mo ba, te? 1 to 2 weeks lang yan. Depende sa pag-aalaga mo. Oo, te, mga 1 to 2 weeks yan. Basta wag mo lang kuskusin lalo na kapag naliligo ka. Tapos wag mong hilahilahin. May iba kasi na kapag bored sila, hinihilan nila Kasi malalagas din pati yung pilikmata mo. Hintayin mo na lang kasi kusa naman yan mawawala ng dikit. Ay, ganun? Walang 1 year nito? Tara nga, picture tayo. Ipopost ko to para may ibang makakita tapos magpapagawa sa'yo. May commission ba ako pag nakakuha ako ng customer? Depende, te. Anong depende? Dapat tag-50% tayong dalawa. Hoy, huwag ka naman ganyan, te. Ipopost mo lang naman yan I-post mo man yan o hindi, may mga customer talaga si Ate Janela. Maawa ka naman sa tao. Daig mo pa mga sikat na influencer Akala mo talaga may fandom siya na mahihikayat. Hoy, sikat pa rin ako, no? Yung mga pinopost ko, umaabot yung iba ng 1K views. Kahit na, hindi pa rin tama yung nagagatasan mo si Ate Janela. Huwag na kayo magtalo. Okay na sa akin kahit hindi, te. Kahit wag mo na lang ako i-post. Kasi may sarili na rin naman akong page. Doon ko na inilalagay yung iba. Saka tumataas na rin naman ang followers ko doon. Nasa 3K lang ang followers mo doon. Wala naman sa akin yun Basta may customers ako. Basta may kinikita ko. Kailangan ko kasi sa bahay namin saka kay Lola. Lalo na ngayon na ang daming dagdag sa gamutan niya. Kaya kahit wag mo na ako i-post Salamat na lang. Umuwi na rin si Janela matapos nun. Wala pang isang oras na inilalagay ang pilikmata ni Lovely, naghilamos siya. Kinuskus niya rin ang mata niya kahit na sinabi na sa kanya na wag niyang gagawin. Pinaalalahanan din siya ng kapatid niya pero hindi niya sinunod. Hindi siya nakinig sa sinabi sa kanya kaya ang nangyari, naglagas ang ilang bahagi ng pilikmata niya. Pati tunay na pilikmata niya ay nalagas. Nung nakita niya ang sarili sa salamin, inis na inis siya. Buwisit naman talaga
Kaya hindi ako naniniwala dyan kay Janela eh. Yari sa akin to, ipopost ko talaga siya. Hindi naman kasalanan ni Ate Janela nangyari dyan. Hindi mo ba nakita na nasira yung gawa niya? Hindi dapat ganito. Nagbayad naman ako ng maayos O tapos masisira lang yung totoong pilik mata ko? Ano ba kasing ginawa mo? Hinilamusa mo tapos kinuskas mo, di ba? Meaning, kasalanan mo talaga yan. Huwag mo ngang kampihan yun. Ipopost ko talaga siya. Mag-SS din ako ng page niya. Lalagay ko rin ng link para awareness. Dapat malaman na agad ng mga tao na peke ang pagkakagawa niya para hindi na sila maloko. Buisit na yan. Yari yan sa akin. Sandali lang. Ay, ayan ka na naman sa social media mo. Puntahan mo na lang si Ate Janela. Kapitbahay lang naman natin siya eh. Sabihin mo sa kanya yung ganyan para kung magagawan pa ng paraan kaysa maninira ka. Alam mo naman sa Facebook ngayon, mas pabor ang mga tao sa kasiraan ng iba. Mas okay kung sasabihin mo ang concern mo sa mismong tao kaysa ipadaan pa sa social media. Baka masira pa yung negosyo niya. Yun na nga lang ang bumubuhay sa kanila. Huwag kayong papaloko sa babae na ito. Tingnan ninyong nangyari sa pilikmata ko. Kung ayaw niyong maglagas din ang pilikmata niyo, umiwas na agad kayo. Ito ang page niya. Mga peke lang ang nakalagay dyan na kunwari magaling siyang gumawa. Nagbayad ako ng tama pero anong ginawa niya? Sinira lang ang pilikmata ko. Hashtag, wag suportahan ang peke. Hashtag, mapanira ng pilikmata. Ayan, na-post ko na siya. Tignan mo, mag-trending talaga to, magkakaroon niya ng maraming basher. Ako pa ang kinalaban niya, content creator kaya ako. Talagang ipinost mo siya? Hindi ka na naawa sa tao. Ginagamit mo talaga yung platform mo para sa ikasira ng iba. Ewan ko sa'yo, ang pangit ng ganyang pag-uugalit eh. Kinaumagahan, pagkagising ni Lovely, ang daming notification. Lahat galing sa post niya tungkol kay Janela. Grabe naman to. Umabot ng 30k reacts. Tapos nasa 4k yung comments. Ang dami. Hala, ano sabi dito? Kaya ako naniniwala ako na hindi dapat suportahan yung mga ganyang negosyo. Hindi na nga sila nagbabayad ng tax, ganyan pa sila. Oh, tama. Hindi naman registered yung business niya. Ito pa comment. Ang arte mo naman. Mukhang sinadya mo lang naman tanggalin yan para ipamukha na nalagas talaga. Ilang taon na ako nagpapa-eyelash, alam ko kapag sadya ang pagkakatanggal. Ah? Mas marunong ka pa sa akin ha, teka. Delete ko comment mo at ibablock kita. Buti pa tong ibang tao sang-ayat kinakampihan ako. Habang nagbabasa si Lovely, nakarinig siya ng pagkatok sa pinto nila. Mag-isa lang siyang naiiwan sa bahay dahil nag-aaral ang kapatid niya habang ang ina naman nila ay nagtatrabaho. Tumayo siya para buksan ang pinto. Nakita niya si Janela. Te, pabura naman ako ng post mo. Ayusin ko na lang yung pilikmata mo. Hindi ko naman alam bakit ganyan ang nangyari. Wala pa kasi nagrereklamo sa akin na ganyan. Sana sinabi mo na lang sa akin kagabi. Aayusin ko naman yan eh. Pakibura mo na lang yun, te. May negosyo kasi ako eh. Kailangan ko yun. Kahit ibalik ko na lang binayad mo sa akin. Please, te. May ayoko. Hindi pwede yung ganyan. Bakit kasi hindi mo inayos? Alam mo na nga na content creator ako, di ba? Sana kasi inayos mo yung trabaho mo. O ngayon, naniniwala ka na may impluwensya ako? Parang awa mo na, te. Masisira ako niyan. Hindi ko na kasalanan yun, no? Basta ako nag-post ako para lang malaman nila. Maging lesson na lang yan sa'yo. Halos lumuhod na si Janela sa pagmamakaawa niya, pero hindi siya pinansin ni Lovely. Paano yun buburahin ni Lovely kung yun ang unang beses niyang makakatanggap ng ganun karaming pansin sa publiko? Ang daming pumapanig sa kanya, ang dami ring pinupuna siya. Pero kada kontra sa kanya, binubura niya ang mga yon. Mas gusto niyang makita ang kasiraan ni Janela. Mag-post kaya ulit ako. Ang lakas ng loob, hindi pa rin siya tumitigil, guys. Kawawa naman yung mga naloko niya. Mabilis lang din at dumami ang komento at reaksyon ng mga tao. Hati na naman ang opinyon.
May nagsasabing isumbong daw sa barangay at hinga ng permit. May nagsasabi rin na tigilan na niya dahil kawawa naman ang mga tao. Pero mukhang tama nga si Elsa. Mas gusto ng mga tao na pag-usapan ang kasiraan ng iba. Kaya doon sumikat si Lovely. Habang pilit na binubuo ni Janela ang sarili niya at ibinabalik ang tiwala ng mga tao, patuloy naman siyang sinisiraan. Pati litrato niya at ng lola niyang walang muwang sa problema, nadadamay na. May mga humihiling na mamatay na ang matanda dahil hindi niya raw na disiplina ang apo niya. Isang hapon, nasa bahay lang si Lovely at tuwang-tuwa siya sa mga nababasa niyang masasakit na salita patungkol kay Janela. Maya-maya, dumating ang kapatid niya. Burahin mo na yun. Grabe na pambabas ng mga tao kay Ate Janela. Bakit ko naman buburahin? Sikat na nga ako. Kumikita na yung account ko. Ang dami ko ng followers at reactors. At talagang masaya ka pa sa ganyan? Aba, syempre, no? Gusto kong sumikat at kumita eh. Anong pakialam ko sa ibang tao? Nagkakaroon ng depression yung tao, te. Ay, gusto kong content yan ah. Magpo-post nga ako mamaya na depressed ako dahil sa mga ginawa ni Janela sa akin. Ang insensitive mo talaga, no? Pati yung seryosong bagay ginagawa mong content. Hanip namang pag-uugali yan. Una, nanira ka ng kabuhayan ng iba. Tapos sinahayaan mo lang yung iba na magsalita ng masama dun sa tao na wala namang ginawang masama sa'yo. Ngayon, magpapaawa ka pa sa social media na depressed ka? Te, may mga tao na totoong ganyan ang nararamdaman. Hindi yan challenge sa Facebook na gagawin mong katuwaan lang. Ano ka ba naman? Matanda ka na. Mag-isip ka naman. Wala akong pakialam. Hanggat may nakukuha akong atensyon sa iba at sumisikat na ako, wala akong pakialam sa ganyan. Bakit? May mga influencers nga rin na gumagawa lang ng eksena para pag-usapan sila, di ba? Nakuha ko na yung atensyon ng mga tao, kaya makukuha ko na rin kung anong gusto ko para sa kasikatan at sakita ko. Inis na inis si Elsa pero wala siyang magawa. Pinagsabihan na rin ng kanyang ina si Lovely dahil naaawa na ito sa kapitbahay nila. Pero sadyang matigas ang puso ng dalaga. Masaya siya sa atensyon ng tao. Masaya siyang may nagagalit sa iba. Ang katwiran niya, hanggat hindi siya ang nakararanas, hindi siya magiging apektado. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas, wala nang nagpapagawa kay Janela. Wala na ring nagpupunta sa kanila dahil ayaw na madamay sa pambabatikos ng publiko. Tuwang-tuwa si Lovely dahil siya na ang naging sikat at kumikita. Hindi na rin lumalabas si Janela dahil natatakot siyang bigla na lang may pumuna sa kanya sa labas. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pinto nila. Pagbukas ni Lovely, ang nakita niya ay ang lola ni Janela. Ano na naman kailangan mo? Hindi ba kayo nagsasawa na guluhin ako? Maawa ka naman sana sa apo ko. Hindi na siya makakain at makatulog. O wala naman akong ginagawa sa kanya. Nag-post lang naman ako ng honest review. Binabas siya sa Facebook. May mga chat din siya na natatanggap at pinagmumumura siya. Hindi naman nila kilala ang apo ko. Bakit gano'n sila magalit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? Hindi ba madadaan sa maayos na pakiusapan? Hindi ka ba marunong magpatawad? Ay, wag niyo na nga akong guluhin. Basta ako, maayos ang buhay ko. Anong pakialam ko kung nababash ang apo mo? Pakibura na lang yung post mo. Ayusin mo naman ang pangalan ng apo ko. Wala yan, hindi talaga. Bahala kayo dyan. Kahit na sinong makiusap sa kanya, hindi niya pinakikinggan. Matapos niyang bumalik sa kwarto, nagbuka siya ng video na ipopost niya. Nagpanggap siyang aping-api at umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, guys. Nade-depress na ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Bakit ako ang inaatake ng iba? Bakit sa akin galit na galit ang mga kamag-anak ni Janela? Minsan na lang ako magsasalita dahil natatakot na ako sa kanila. Pinagbabantaan nila ang buhay ko. Yung lola niya, sabi pa sa akin kukulamin ako. Guys, kung ano man ang mangyari sa akin,
Kayo na ang bahalang humusga. Basta ang alam ko lang, wala akong masamang ginagawa. Hindi ko na alam. Baka hindi na muna ako mag-Facebook. Baka magbubura na ako ng lahat ng social media ko. Ilang beses niya pang inulit ang pag-iyak niya para magmukhang totoo nga. Matapos nun, nag-post din siya ng mga video na umiiyak siya at pinapatungan ng mga nakakalungkot na musika. Nakita niyang magandang gawain yun dahil nakukuha niya ang simpatya ng mga tao. Naaawa sa kanya at sinasabi sa kanya na lumaban lang siya sa buhay. Kahit na ang totoo, hindi naman talaga siya nakakaramdam ng mali. Walang umaaway sa kanya. Dahil walang tugon si Janela o kahit na anong post, inakala ng mga tao na hindi niya pinagtatanggol ang sarili niya dahil totoo naman. Ang hindi nila alam, hindi lang sanay si Janela na magpaawa sa social media. Ayaw niya rin magkalat. Isang araw, nagpunta na naman si Janela sa bahay ni na Lovely para makiusap sa kanya. Kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan ni Janela. Ano naman bang kailangan mo? Nung nakaraan yung lola mo, tapos ngayon ikaw naman? Te, nakaluhod na ako sa'yo. Parang awa mo naman. Kailangan ko ng kabuhayan. Ako lang mag-isang bumubuhay sa pamilya ko. Yung lola ko, ilang araw na siyang hindi nakakainom ng gamot. Wala ako ibang makuhang pera na maipantutusto sa kanila. Yung mga kapatid ko, hindi na nakakapasok sa eskwela dahil pati sila nababash. Maawa ka naman, te. Ilang buhay ang nakasalalay sa post na ginawa mo. Parang awa mo na. Ano bang gusto mong gawin ko? Kahit halikan ko pa yung paa mo, basta alisin mo lang yung paninira sa akin. Uy, talaga ba? Kaya mong halikan ng paa ko? Oo, kahit na ano gagawin ko, basta tanggalin mo lang yung post tungkol sa akin. Sige nga, wait lang. Bubuksan ko lang ang video ko. Habang binubuksan ni Lovely ang kanyang cellphone, bigla namang dumating ang kanyang kapatid. Hoy, Ate Janela, ano ka ba? Huwag kang lumuhod dyan. Tumayo ka dyan. Bakit ba ginagawa yan? Wala kang kasalanan. Papansin ka na naman, Elsa, ha? Nakita mo na nga nahahalikan niya yung paa ko eh. I-video ko lang para may pang-reels ako. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakakahiya na kapatid kita. Ano bang akala mo sa sarili mo, ha? Diyos ka ba? Humihingi siya ng pakiusap sa akin. Kailangan niyang paghirapan yon. Ang sama na ugali mo. Ikaw na nga nakagawa ng masama sa isang tao. Kung ako sa inyo, Ate Janela, kasuhan mo yan para naman makulong siya. Ba, hindi pwede yung ginagawa niyang ganyan. Ang dami niyang danyo sa dapat pagbayaran. Hindi kasi nag-iisip yan eh. Nakakayang malaman ng iba na ganyan ang ate ko. Kailangan ko kasi talaga magkaroon ng kabuhayan ulit eh. Nawala na ng tao na nagtiwala sa akin. Tapos kahit na hindi naman ako may gawa nun sa iba, akong nirereklamo nila. Kaya ang dami na rin hindi naniniwala sa akin. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi na rin ako kumakain dahil ang daming problema sa buhay ko. Yung lola ko, mas naaawa ako sa lola ko na walang gamot. Kailangan pa namang tuloy-tuloy yung gamutan niya. Humihingi ako ng tulong sa iba naming kamag-anak pero wala namang gaanong tulong. Yung ibang binibigay nila, pagkain ni lola o kaya pambayad namin ng bills. Kung alam niyo lang na yun lang ang pinagkakakitaan ko. Yun lang ang meron ako. Yung trabaho ko lang na yun ang pinagkukunan ko ng lahat. Maawa naman na kayo sa akin. Hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin. Hindi naman ikaw ang may kasalanan noon. Masyado lang mataas ang ambisyon ng isa rito. Akala mo naman magiging totoong masaya siya kapag napansin siya ng mga tao sa social media. Hindi niya alam na kapwa niya mga demonyo yung naninira sa taong hindi naman nila kilala. Mga walang utak. Wala kang alam dahil hindi ka naman content creator. Ganun talaga sa industriya. Kailangan mo ng issue para sumikat at magkapera ka. Kabuhayan ko rin to. Pero sana wag naman umabot sa punto na ganito.
Hindi naman ako mahilig sa social media pero hindi na ako makapag-open. Kasi kahit hindi ko kilala, pinagmumumura ako. Hinihiling pang mamatay na kami dahil salot kami sa mundo. Di wala naman akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho lang. Ang kumita lang. Kapag may problema, pwede namang idirekta sa akin eh. Tumatanggap naman ako ng pagkakamali ko. Kapag alam kong kailangan ayusin, inaayos ko naman. Huwag kang magdrama dyan. Hindi yan tatalab sa akin. Kahit pakonsensyahin ni Elsa ang kanyang ate, wala talaga itong ibang maramdaman. Talagang gusto niyang itodo kung ano ang ginagawa niyang paninira. Hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong awa. Dahil para sa kanya, trabaho lang naman yun. Minsan na kasi siyang nakasahod, kaya pinagpatuloy na lang niyang gamitin ang issue ni Janela. Ilang linggo pa ang lumipas, nagiging mahina na ang issue ni Janela. May mga hindi na kumakagat sa mga post na ginagawa ni Lovely, kaya nag-iisip siya ng ibang paraan para magkaroon ng iba pang issue. Isang hapon, kinuhanan niya ng litrato si Janela. Nakatulala lang ito, payat na payat. Nakakasira talaga ng buhay ang pagiging adik. Naaawa naman ako pero pinili naman niya yung ganyan. Gusto niyang masira ang pangarap niya kaya wala na akong magagawa doon. #iwasan ang droga. Nagkaroon ng iilang komento sa post pero hindi ito naging ganon kaingay katulad nung mga unang beses. Hindi na alam ni Lovely kung ano pang gawa-gawang issue ang pwede niyang ibato kay Janela. Pero mukhang galit na sa kanya si Edith. Minsan pa, kahit hinang-hina na ito maglakad ay pinuntahan siya sa bahay nila. Talagang hindi mo tinigilan ang apo ko! Talagang hindi niyo rin ako titigilan, no? Ang sama ng ugali mo! Sana manigas yung mga kamay mo para hindi ka na makapanira ng ibang tao! Panay ka post sa social media! Talagang sinumpa mo pa ako, no? Akala mo naman na epekto sa akin yan? Nek-nek mo. Hindi ka lang kasi marunong mag-Facebook, kaya ganyan ka. Lahat ng ginagawa mong mali sa kapwa mo, tandaan mo na may malaking balik yan sa'yo. Lalo na kung ang ginagawan mo ng masama ay yung mabuting tao. Eh di wow, mabuting tao. Kwento nyo yan eh. Masama ako dyan. Sige lang, pagtawanan mo lang. Ewan ko na lang kung makatawa ka pa kapag nanigas na yung mga kamay mo. Oh, tingnan mo. Hindi naman naninigas, di ba? Inaasar-asar ni Lovely ang matanda na para bang gusto talaga niyang ipangalandakan na mali siya ng piniling kalabanin. Na kahit sa sumpa ay hindi siya natatakot. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, walang nangyayari. Hindi pa rin umeepekto ang sumpa, kaya lalong natatawa si Lovely. Isang araw, habang nasa labas sila kumakain, may nakita siyang isang lalaki na kumakain mag-isa. Kinuhanan niya ito ng video. Sino na naman yan? Huwag mo ipopost yan. Nako, baka makulong ka na talaga, ate. Alam mo ba na nasa 12 years ang tagal ng pagkakakulong ng isang tao kapag kinasuhan siya ng cyber libel? Sus! Kunwari lang yung ganyan. Wala namang nakukulong sa ganyan, no? Tsaka, katuwaan lang naman tong ganito, no? Kasi tingnan mo, mag-isa lang siyang kumakain. Nakakahiya yun. Ako, ayoko mag-isa lang akong kakain, no? Dahil nakakahiyang walang kasama. Ano yun? Walang kaibigan? Walang pamilya? Hindi ba pwedeng kumain siya mag-isa? Dahil gusto niya na mag-isa lang? Wala naman sigurong batas na nagsasabi na hindi pwedeng kumain mag-isa, di ba? Ako nga kumakain din ako mag-isa eh. Nakakaawa na ako noon. Palibasa duwag ka. Matanda ka na, yung utak mo nakakulong lang sa social media. Wala ka sa reality. O, edi ikaw nang matapang. Basta wag mo ipopost yan ha. Mukha pa namang mayaman yan. Kapag yan nakakita ng abogado, yari ka talaga. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka namin dadalawin sa kulungan ha. 12 years ka doon. Hindi ka rin namin bibigyan ng multa. Magkano atang multa doon? Nasa 200k yata. Takot ka naman masyado, katuwaan lang naman to. Hindi nakinig si Lovely. Pagka-uwi nila, hinanda na muna niya ang gagamitin niyang katatawan ng salita para sa video na ipopost niya. Naligo muna siya bago niya yon ginawa.
Kawawa naman tong lalaki na nakita kong kumakain mag-isa. Mukha siyang iniwan ng pamilya niya. Siguro masama ang ugali nito o kaya kriminal. Yung uso pa naman niya mukhang gilid ng lamesang nakatulis. #katuwaan lang. Ayan, okay na. Ang bagal naman na internet. Yaan mo na. Mapopost naman na yan. Makatulog na nga. 10 oras ng gabi, biglang nagising si Lovely. Paano ba naman ay biglang nanigas ang kanyang mga kamay? Akala niya nung una ay namamanhid lang, pero nananakit talaga ang mga buto-buto. Hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang mga daliri. Aray ko. Sakit naman ito. Ay, sa lamig ba to? Napilayan atang kamay ko. Aray! Hindi niya maitikom ang mga daliri niya dahil sobrang sakit. Hindi siya makahawak masyado ng kahit na ano. Pero sa halip na humingi siya ng tulong sa pamilya niya, nagawa niya pang mag-post na masakit ang mga daliri niya. Nakita niya rin na ang daming nakapansin ng post niya tungkol sa lalaki. Ang daming tawang-tawa sa kanya. May nag-edit pa ng mukha ng lalaki at sa gilid yung lamesa. Meron pang tinulisan lalo ang bibig ng lalaki. Sa pagkatawa ni Lovely, naipost niya ang mga litrato na yon kalakip ang mga nakakainsulto, ngunit dinadaan sa biro na caption. Kinabukasan, masakit pa rin ang kanyang mga daliri. Grabe ka naman, te. Bakit naman ganito ginawa mo doon sa tao? Hindi mo naman siya kilala. Bakit mukha naman... Aray! Ay, bigla na namang nalakit tong mga daliri ko. Naninigas na naman, oh. Aray! Aray ko! Sakit! Oh, ayan, buti nga sa'yo. Namagana talaga yung daliri mo. Napunta dyan yung virus. Mabuti nga. Huwag ka na raw kasi panay post. Manahimik ka na. Aray ko. Sakit talaga. Grabe. Ma, tulong! Dahil namimilipit na sa sakit si Lovely, dinala siya sa ospital. Pero wala namang nakitang mali sa mga daliri niya. Niresetahan lang siya ng gamot, kaya inis na inis siya. Gustong-gusto na niyang mag-post tungkol sa mga doktor na hindi gumamot sa kanya, pero nahihirapan talaga siyang igalaw ang mga daliri niya. Halos buong araw siyang hindi kumikilos. Hindi niya mahawakan ang kanyang cellphone. Ang boring naman. Aray, sakit na naman. Hindi tuloy ako makapag-post. Mag-rant talaga ako niyan. Sasabihin ko talagang walang kwentang mga doktor sa ospital na yun. Mukha sila mga pera. Aray, sakit. Sakit na naman. Nako, kaya nga nangyayari sa'yo yan bilang parusa sa'yo. Ang sama ba naman ng mga pinagpo-post mo eh. Tingnan mo, hindi mo na magawa ulit, di ba? Sana ganyan ka na lang talaga para hindi ka na makapanira ng ibang tao. Masyado ka kasing mapanira ng kapitbahay. Wala ka bang puso? Ay, ako pang walang puso, te. Di ba nga pinaluhod mo pa si Ate Janela? Tapos gusto mo pa siyang humalik sa paa mo? Deserve mo yan, no? Nakakasawa rin mga post mong walang kwenta. Para matuto ka naman sana na wag na mag-post ng walang kwenta. Tapos wag ka na mag-post kapag hindi mo naman kilala ang tao. O kaya kasiraan ng iba. Aray, grabe. Ayan na naman, ang sakit na naman. Tawagan mo si Mama. Ang sakit talaga. Aray ko. Dinig na dinig sa labas ang hiyaw ni Lovely. Kahit na anong oras ay umaatake ang sakit na nararamdaman niya. Hindi siya makakain hanggat hindi siya sinusubuan dahil hindi nga siya makahawak. Hindi rin siya makaligo. Hindi niya malinisan ang kanyang katawan. Wala na siyang magawa dahil hindi nga niya maigalaw ang mga daliri niya. Umiiyak din siya palagi dahil hindi siya makapag-post. Ang dami pa naman sana niyang sasabihin, lalo na tungkol sa kanyang mga daliri. Isang araw, nasa labas siya habang nagpapahangin, nanakit na naman ang kanyang mga daliri. Pinipigilan niyang ipakita ang sakit dahil nakikita siya ni na Edith at Janela. Ano? Masakit ba?
Ang alin? Walang masakit sa akin, oh. Huwag mo na siyang pansinin, La. Napaparusahan ka na sa mga pinaggagawa mo. Mabuti nga. Ang dami ng taong apektado sa mga ginawa mo. Ah! Aray! Ayan na naman. Naninigas na naman ang mga daliri ko. Paano? Iyang mga daliri na yan ang ginamit mo para may mahirapan at magdusa ng mga tao. Kung sana ginamit mo ng mas maayos ang impluensya mo, hindi yan mangyayari sa'yo. Aray ko! Ikaw ang may kasalanan nito. Isinumpa mo ba naman ako eh? Aray! Mangkukulam ka siguro. Hindi na nakapagsalita pa ulit si Lovely dahil sa sakit na sakit siya sa mga daliri niyang sobra na ang paninigas. Lagi niyang sinisisi si Edith sa nangyari sa kanya. Kung makakapag-post lang ulit siya, baka kung ano-ano na lang kwento ang gagawin niya. Malamang ay sisiraan na naman niya ang maglola. Lagi niya ring sinasabi sa kanyang pamilya na isinumpa siya kaya ganon ang nangyayari sa kanya. Pero hindi siya pinaniwalaan. Hanggang sa nagpatuloy ang pananakit ng kanyang daliri. Inabot na yon ng ilan pang mga buwan. Habang siya ay nahihirapan at nagdurusa, unti-unti namang nakakabawi si Janela. May pailan-ilang tao na bumabalik sa kanya at nagpapagawa. Kahit paano kasi ay natatabunan na ang issue na ginawa ni Lovely. Nung nalaman yon ng dalaga, naiinis siya. Dahil siya, hindi na makabawi-bawi. Natutuwa ako. Buti nilang okay na si Ate Janela. Kaunti man yung tao na nagtitiwala ulit sa kanya, at least meron na ulit. Ganun siguro talaga kapag wala kang ginagawang masama. Lagi pa rin papabor sa'yo ang tadhana. Tapos yung mga masasamaang ugali, ayan, pinaparusahan. Talaga ba? Hindi rin naman aray! Ayan na naman. Ay, ang sakit na naman ang mga daliri ko. Buti nga ganyan ka ngayon. Kasi malamang, kung nakakapag-post ka, hindi mo tatantanan si Ate Janela. Baka sisiraan mo na naman siya. Kawawa naman sila. Talagang sinubok siya ng panahon, no? Ang hirap mabash, no? Kahit na wala ka namang ginagawang masama. May mga tao kasi talaga nagaya mo eh. Yung alam lang magalit at manira ng iba. Wala nga akong aray. Ay, teka, may tao ata, no? May kumakatok eh. Teka, lalabas lang ako. Pagpunta ni Elsa sa pinto, nakasilip si Lovely. Nakita niya ang isang lalaki, may pulis at may taong taga-barangay. Lumapit din ang kanyang ina at mukhang seryoso ang nangyayari. Maya-maya pa, umalis ang mga lalaki. Ano yun? Bakit daw? Pinapatawag ka, te. Ako? O bakit ako? Yung lalaki na pinost mo na sinasabi mong kasing tulis ng lamesa ang uso, nag-file ng kaso sa'yo, cyber libel. Kakausapin daw muna ni mama kasama ka. Makikiusap daw na areglohin na lang. Kapag hindi yun pumayag, aakit ang kaso. Pwede ka makulong. Talaga ba? Joke ba yan? Hindi to joke, te. Serious offense ang ginawa mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ayaw mo maniwala sa akin na pwede kang makasuhan. May mga ebidensya sila. Una, kumuha ka ng video ng isang tao nang walang pahintulot. Pinakialaman mong private space niya. Ipinost mo pa na may panlalait na caption. Intentional ang panlalait mo sa kanya. Nakaapekto sa trabaho niya at sa mental health niya. O ngayon, nag-file ng kaso ang mga magulang niya laban sa'yo. Malaki ang hawak nila dahil ang daming ebidensya na nasa Facebook mo. Kawawa ka naman, makukulong ka nate. Ayoko, makiusap ka sa kanila. Kahit na ganon ang nangyayari, ayaw pa ring tanggapin ni Lovely ang pagkakamali niya. Pinagtatanggol niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya na hindi naman daw niya sinasadya yung ganon. Hindi naman daw talaga para pagtawanan. Pero huli na ang lahat. Marami nang nakuha sa kanya na talagang pinagtatawanan niya ang lalaking hindi naman niya kilala. May mga post pa siya ng mga edited na larawan ng lalaki. Doon niya lang nalaman na may kaya ito sa buhay. Abogado mismo ang nanay nito at kahit na anong pakiusap ng ina ni Lovely, hindi nagbibigay ng pagkakataon ang ina. Dapat daw matuto ang mga taong alamin muna ang inilalagay sa social media.
Dahil sa panahon ngayon, nauuna ang daliri kaysa sa utak. Kaya nararapat lang mahatulan ang sino mang naninira ng dignidad ng iba bilang katuwaan. Naging malaking problema yon sa pamilya nila, lalo pat ang bilis kumalat ng tsismis. Kung dati si Lovely ang nagsisimula ng issue, ngayon siya na mismo ang issue. Grabe mga pinagsasabi ng mga tao sa'yo, oh. Dati kasama mo itong mga to na nambabash, ah. Ngayon ikaw na ang binabash. Ganon talaga sa mundo ng social media. Ika nga, think before you click. Yan kasi, sa kagustuhan mo sumikat, o ayan, sikat ka na. Nakikita na nila mukha mo, oh. Ini-edit ka na rin nila. Ang sakit na nga ng mga daliri ko, eh. Hindi na nga ako makakilos, hindi pa sila naawa sa akin. Hindi nila ako pinapatawad. Paano ka naman kasi patatawarin kung hindi naman totoo yung paghingi mo ng tawad? Nako, kung kay Ate Janela nga hindi ka humingi ng tawad, doon pa kaya sa lalaki? O ano, nakakita ka ng katapat mo ano? Hindi ka kasi naniniwala na may seryosong kaso yung mga ganun eh. Paninira sa tao yun. O ayan, abogado pa pala ang nanay. Hindi na madaan sa pakiusapan. Okay lang yan. Siguro naman makukulong ka niya ng mga 6 years lang. Kunwari kung makukulong ka sa 2025, bali mga 30-31 siguro makakalabas ka na. 41 ka na nun. Hindi ka nakakatuwa Oo, hindi rin naman nakakatuwa yung ginawa mo. Bakit yung iba, hindi naman nakukulong? Te, may mga journalist nga na nakulong dahil sa cyber libel. Ano bang akala mo sa batas? Walang content creator sa ganyan. Lalo ka na, mababa ka lang na tao. Buti nga kinasuhan ka lang. Kung iba yan baka pinapatay ka na. Kung ako sa'yo, umamin ka na sa pagkakamali mo. Tanggapin mo. Tapos alamin mo kung paano ka makakabawi. Kasi maawa ka naman kay na mama. Stress na sila, totoo lang. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Wala tayong pera. Kung may bilang kaso mo, o saan sila kukuha? Ano, magbebenta sila ng bahay? Hindi naman siguro sila pwedeng kumatok sa puso ng sambayanan tapos ang dahilan nila ipantutubo sila sa anak nilang nakulong dahil sa cyber libel. Mag-isip ka, te. This time, gumamit ka ng utak. Hindi puro fame ang iniisip mo. Umuusad ang kaso. Hindi na talaga alam ng pamilya ni Lovely ang gagawin nila. Lumalala rin ang sakit ng kanyang mga daliri. Dahil hindi niya alam ang nangyayari sa social media, hindi niya alam kung anong pinagsasasabi sa kanya ng mga tao. Palapit ng palapit ang pagbibigay ng sentensya sa kanya. Doon niya lang napagtanto ang mga dapat niyang gawin. Sa pag-iisa niya sa loob ng kwarto at paglayo sa social media, natutunan niyang hindi habang buhay iikot ang buhay niya na alam dapat ng publiko ang ginagawa niya. Kaya nakiusap siya sa kanyang ina na makausap ulit ang nanay ng lalaking pinagtawanan niya. Noong una ay ayaw siyang makausap, pero pinilit niyang pakinggan siya. Parang ahawa niyo na po. Pangako, gagawa ako ng video na humihingi ng tawad at inaamin kong pagkakamali ko. Huwag niyo na pong ituloy ang kaso. Puburahin ko ang video. At kahit po magkaroon tayo ng kasunduan, pinapangako ko po na hindi ko na yun uulitin. Kung gagawa man po ako ulit ng ganun, kahit po ikulong niyo na ako ng diretsyo, bigyan niyo lang po ako ng pangalawa pang pagkakataon. Maawa na po kayo. Magbabago na po ako. Mabuti na lang din at ramdam ang sinseridad niya, kaya hinayaan siyang gawin ang mga pinangako niya. Una muna ay ang video niya ng paghingi ng tawad. Ginawa niya yon. Inamin niyang ginawa niya yon para may pagkatuwaan. Hindi siya nag-isip muna. Mas inuna niyang isipin ang magiging kasikatan niya na hindi naman tama. Ang dami niyang inamin na kasalanan at paghingi ng tawad. Matapos nun ay binura niya lahat ng may kaugnayan sa lalaki. Nagpatulong siya sa kapatid niya. Lahat ng post niya pinabura niya. Ang tanging naiwan na lang ay ang video na ginawa niya. Matapos nun, nagkaroon sila ng kasulatan. Nilagdaan niya yon na kahit kailan ay hindi na niya uulitin. Malaking ebidensya na ang pag-amin niya sa video at ang kasulatan. Kaya sa oras na gawin niya ulit yun, makukulong na siya. Nakahinga na sila sa problema na yun,
pero hindi pa sa sakit niya. Aray, ang sakit na naman. Aray ko po. Alam mo, te, feeling ko kailangan mo rin talagang humingi ng tawad kina Ate Janela, tsaka pala sa lola niya. Kasi sa totoo lang, isa sila sa may pinakamalalang pinagdaanan eh. Sila yung talagang unang tao na nasira mo. Ano naman ang gagawin ko? Ganun pa rin ba sa ginawa ko na public apology? Oo. Tapos yung personal sana. Para naman kahit papaano makita nila yung sinseridad mo. Tapos magbago ka na talaga. Humingi ka ng tawad kay Lord. Baka sakaling gumaling ka, di ba? Ganon lang yung naisip ko. Katulad nga ng sinabi ng kapatid niya, yun mismo ang ginawa niya. Humingi muna siya ng tawad na ipinost niya sa social media. Inamin niyang siya talaga ang may mali. Hindi niya lang matanggap at sinisi niya kay Janela. Ang dami niyang inamin na alam niyang magiging dahilan para lalo siyang kagalitan ng mga tao. Matapos nun, pinuntahan niya mismo si Janela sa bahay nila. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero sorry Pasensya na kung nagpabulag ako sa kasikatan na bigay ng paninira ako sa ibang tao. Pero inayos ko na kung ano yung mali ko. Hindi kita minamadali na magpatawad, pero sana dumating yung araw na maghilom yung mga sugat na naibigay ko sa'yo. Patawarin mo ko. Hindi ako taong mapagtanim ng galit, pero hindi ko pa kayang sabihin na pinapatawad na kita. Dahil hanggang ngayon may masakit pa rin sa akin. Hanggang ngayon nawawalan pa rin ako ng gana sa lahat. Pero sana magbago ka na nga. Huwag lang yung puro salita. Dahil walang magiging saysay ang paghingi mo ng tawad sa akin kung hindi mo naman babaguhin ang sarili mo. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong nakitang mali sa sarili ko at sa ginawa ko. Naging bukas ako sa publiko. Lahat gusto ko makita nila. Kaya pati problema ko, ngayon, nakikita rin nila. Wala akong itinago noon, kaya wala na akong itago ngayon. Pero hihintayin kong araw na mapapatawad mo pa ulit ako. Sana rin umayos na ang buhay mo. Sana makabawi ako sa'yo. Hindi ko pa masasabi ngayon pero sana nga makaya ko ulit makabalik sa dati. Sirang-sira na ako eh. Kahit na ilang paghingi ng tawad, hindi na mababago ang tingin ng ibang tao sa akin. Kinakaya ko na lang ulit mabuhay ngayon dahil may pinaghahawakan pa ako sa pamilya ko. Patawarin mo talaga ako. Buong puso ang paghingi ng tawad ni Lovely. Hindi lang siya sa tao humingi ng tawad, pati na rin sa Diyos. Dahil alam niyang malaki talaga ang pagkakamaling nagawa niya. Lumipas ang ilan pang mga buwan hanggang sa sumapit na ang bagong taon. Hindi pa rin nagkikibuan ang magkapitbahay. Pero kapansin-pansin na bumabalik na ang sigla ni Janela. Hindi na rin nagpo-post sa Facebook si Lovely, hindi katulad noon. Umalis na rin siya sa Facebook dahil ayaw na niyang makita ang mga alaala ng mga taong nasaktan niya at mga taong nananakit sa kanya ngayon. May mga tao pa rin na nakakakilala sa kanya. Kapag nakikita siya, pinagsasabihan siya ng kung ano-ano. Tinatanggap na lang niya kaysa ang pumatol. Isang araw, pagkalabas nila ng simbahan, nakasabay niya si Janela. Andyan ka pala, hindi kita napansin. Kumusta ka na? Ayun, okay na kahit paano. May araw lang na naninigas tong mga kamay ko. Minsan kapag sobra sa trabaho o kaya kapag malamig. May trabaho akong napasukan, mananahi. Siguro, pahilot mo lang yan, baka gumaling pa. Yun nga sabi sa akin ni Mama. Ikaw ba, kumusta ka naman? Maayos naman ako. May kakilala ko na kukunin ako sa ibang bansa. Isasama niya raw ako sa Qatar. Oh? Paano naman ang lola mo? Doon muna siya kina tita. Lilipat na kasi ng bahay yun eh, kaya doon ko na muna ipapaalaga. Magpapadala naman ako ng pera para sa gamutan ni lola. Mas malaki yung sahod ko kapag nasa ibang bansa ako. Buti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Sana maging maayos na yung kamay mo. Sana nga. Kapag magaling na ako at hiring pa kayo doon, sabihan mo ako ha. Sige te, basta maging mabait ka na ha. Baka mamaya may makaaway ka doon tapos i-post mo.
Uy, hindi ah. Wala na nga akong Facebook. IG gamit ko pero pang chat lang. Tapos sa TikTok ako nakatambay. Ganon. Pero yung sa Facebook, wala na. Umalis na ako. Baka mamaya matukso na naman ako eh. Ang toxic ko pa naman na tao. Basta huwag ka na uulit sa ganon. Lalo na ngayon, ang daming issue na puro na lang post sa Facebook. Kung hindi lang dahil sa paghahanap ng customers, baka umalis na rin ako sa Facebook. Kaya nga, dun ko nga napagtanto na ang saya palang lumabas sa social media. Kumbaga, noon nakadepende doon ang buhay ko. Ngayon mas masaya na ako kasi hindi ko na kailangang idepende sa ibang kasiyahan ko. Hindi ko na kailangang ipaalam sa kanila yung ginagawa ko. Kaya dapat lagi mong tatandaan, think before you click. Sabi nga sa akin ni Elsa, post wisely. Nakapagpatawad naman si Janela pero hindi sila naging magkaibigang dalawa. Hanggang ngayon, wala silang naging ibang koneksyon. Ang alam lang ni Lovely, naging maayos na ang buhay ni Janela. Habang siya, inayos na rin ang kanyang buhay. Umaasa siya na mawala na rin ang isyu niya sa kanilang lugar para makakilos na siya ng maayos. Kahit ngayon naman sumasakit pa rin ang mga daliri ni Lovely pero minsan ay nakakaya niya. Minsan naman ay hindi. Lagi niya lang inihihingi ng tawad ang mga nagawa niyang mali. Lagi niyang kinakapitan ng Diyos para lang mawala ang anumang sumpa na nakakapit sa kanya. Sadya talagang may mga tao sa panahon ngayon na umaasa sa social media. Tila ba nagiging bukas na libro na kayang ipakita sa publiko ang anumang meron sila. Hindi iniisip ang mga bagay na maaaring makasira sa kanila o sa ibang tao bago mag-post. Sa bawat pindot ng kamera at tapik ng daliri, naghahanap sila ng papuri, ng tawa, ng pansin, kahit kapalit nito ay dignidad ng kapwa. Unti-unting nagiging sukatan ng halaga ang likes at shares at nakakalimutang ang bawat post ay may totoong taong tinatamaan. Sa mundong nilamon na ng tila ba pagkahumaling sa pagiging perpekto, nagiging normal ang manghusga, mangutya at gawing aliwan ang buhay ng iba. Hindi na mahalaga kung may nasasaktan, basta may nanonood. Hindi na mahalaga kung totoo, basta sumikat. Nakakalimutan na ang social media ay hindi lamang entablado ng aliwan, kundi salamin ng pagkatao. At sa bawat salitang inilalathala, may responsibilidad na kaakibat. Tandaan na ang buhay ay hindi laging nakabase sa nakikita sa social media. Dahil minsan, yon ay isang bahagi ng buhay na madaling mamanipula. May mga kwento pa rin sa likod ng bawat larawan at video na napapanood. Naway gamitin ito sa tamang paraan. Sa pagbibigay ng tunay at may saysay na post at hindi sa paninira at pagtawa sa iba. Dahil kahit kailan, hindi sa dami ng followers masusukat ang halaga ng isang tao, kundi sa kakayahan niyang gamitin ang utak at mag-isip bago magbahagi. Dahil lagi ring may parusa sa mga mapanira na kapitbahay. Kayo ba mga apo? Naranasan nyo na rin bang mabash at masira sa social media? Paano nyo ito hinarap? Ibahagi nyo naman ang inyong kwento kasabay na rin ang inyong komento at opinyon sa kwento. Naway may magandang aral itong naihatid sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Janela Cute at Sagaledo Family from Bulacan. Carmencita Casas, May Fugaban, Tolentino Erwin, Jennifer Lopez, Cheryl Vertudazo from Bahrain, Dulce Imay, Sheina May Dayan Bronyo, Team Kawali na sina Chef Alan, Chef Delilah, Chef Richie at sa pinakapogi na si Boss Bubot from Pililla Rizal. Yasden Love, Joy Aniban, Rosel Sabanal, Jorin Enetorio,
Jessica Ojerio from Tibiao Antique, MCL Department, Brenda, Mona Risa, Sharen at Arnie, Jane Laico, Carol Silorio, Christian De Jesus from Davao, Jonaline Dominguez, Nilda Dultra. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig, mga apo.